Sige, sige, O, sige. patutunayan ko, ang paksa natin, patutunayan ko na hindi lang Ama ang creator ng lahat ng bagay ayon sa Biblia. Okay. Yan. Talata, Genesis 1:26, ang nakalagay dito ganito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Saglit lang bro, saglit lang. I-ano muna natin yung timer natin. So ito regular rules lang ano, yung kapag tinanong na categorical, sasagot ng categorical 20 seconds, ano? Kapag categorical yes or no, no? Kapag hindi masagot, say pass, di ba? So again, yan ang rules natin. Then kapag merong problema, erase kay moderator, di ba? Objection. Diba, mag-object kayo. Ngayon, kapag nag-object kayo, tatahimik muna kayong dalawa, hayaan nyo si moderator ang mag-a-assist ng inyong mga reklamo. Okay? Sige, umpisahan na natin, Brad Aldrin. Again, ang tema, no, patutunayan ko na hindi lang ang Ama ang creator ng lahat ng bagay. Affirmative, Brad Aldrin. Negative, si Champ. Sige, kapatid na His, go. Oo. Dito sa Genesis 1:26, pag sinabi kasing creator ng lahat ng bagay kasama tao. Kaya kailangan itapik niya rin yung tao kasi lahat ng bagay kasama tao. Ang nakalagay sa 1:26 ng Genesis, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dito may kausap ang Diyos na ang sabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So yung kausap ng Diyos dito, creator din. Na ang sabi niya, lalangin natin. E de, creator din yung kausap niya dito. At ang sabi, ayon sa ating larawan. So yung creator na kausap niya dito, kalarawan niya. O, sino yung creator na kalarawan niya? Ikalawang Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y wag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino'y kalarawan na kausap na lalangin natin? Sino'y creator na kalarawan? Si Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ngayon, kung si Kristo larawan ng Diyos at sinabi lalangin natin ang tao, ibig sabihin, eto, nagbibigay ito ng buhay. Creator to. O, basahin natin sa 3:15 ng Gawa. Ang sabi sa Gawa 3:15, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. So, yung creator pala dito, nagbibigay ng buhay. Ang sabi, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Eh, si Kristo tong pinatay na to eh. Pag sinabing lumikha, creator yon. Ngayon, ano pa katunayan na si Kristo creator ng lahat ng bagay? 1:3. Ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O sa 4, ano katunayan sa 3:15? Si Kristo yung may buhay. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Sabi dito, alinman sa lahat ng bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya si Kristo, kasama sa Creator, sa pamamagitan niya, ang sabi. Wag mo naman alisin yung word na sa pamamagitan niya. Dapat, ang sabi doon, sa pamamagitan ko, kung Ama lang talaga ang Creator. Ngayon, babasahin natin sa Kawikaan 8:27. Sabi dito, sa 30 na tayo, dahil 1 minute na lang. Sige, sa 26. Sabi dito, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako.
nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Kaya pala sabi, hindi magagawa ang lahat ng bagay kung wala siya. Eh ang sabi, nung itatag ang langit, nandoon ako. O, kayo walang aral kung sino to eh. Pero ang nagsasalita dito karunungan. Ngayon, sa 28, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang kanyang iayos ang patibayan ng lupa. Sa 30, nasa sipingan niya ako, gaya ng matalinong manggagawa. Ano daw si Kristo? Gaya nung matalinong manggagawa. Di kagaya siya ng manggagawa. Oh. At dyan nagtatapos yung ating presentation na yun. No? At dyan sa mga talatang nai-cite natin, napapatunayan na si Kristo kailangan nandun upang makagawa ng lahat ng bagay. No, kasi ang nakalagay diyan, hindi magagawa kung wala siya. Ayan, Mr. Moderator. Diyan po So, yan po ang presentation ng affirmative ano, sa nagdaang 5 minutes. So, pupunta na po tayo dito sa tanungan. Okay lang ba? 5 minutes din ang tanungan. 5 minutes din po. Parties. Sige, pakilagay kapatid na His yung 5 minutes na tanungan. Makikita nyo may timer din ako, no? So, sa pagsagot, kapag tinanong ng categorical, sagot ng categorical. Kapag walang sagot, mag-say pass. And then, merong 20 seconds yan ano, sa pagsagot. Kapag sinabi ni moderator na next question, ibig sabihin, tapos na ang 20 seconds. Then, kapag meron kayong problema, erase kay moderator. At kapag nagsasalita si moderator, tahimik kayong dalawa, no? O sige, umpisahan na natin. Kaibigang Champ, 5 minutes tanungan, go. Wait lang, break lang, inom lang ako. Para masarap-sarap yung tanong. Sige, paki-reset yung time. Mag-shoutout ka muna, bro. Shoutout dito sa 35 viewers natin, ano? Kinukuha pa yung reference ni ano. Ito ay random, no? Random. Gustong bumawi ni Champ, yan. Yan, random. Kuha yan ng ano. Ng Shout ano out yan. kay Kuya Siria. Tatag niya. Shoutout natin si Queen Debater, na miss ka ni Depender. Yan. Nabati ka ni Depender. Again, ang Ready na? topic nila, mga viewers, yan. Ano ba? Sige, ready. 5 minutes. 5 minutes, go. Unang tanong. Ginamit mo yung Genesis 1:26 na sabi ron, lalangin natin. Kung babasahin natin yung verse 27, ano yung ginamit na pronoun doon sa lumikha? Hindi ko sinite yung 27, no? Pero yung sa 26 yung ginamit ko. Pero ibig sabihin ng 26 dyan, yung Diyos, Elohim, no? Kahit ituloy mo sa 27. Objection, moderator. Objection. Teka, Objection, masagot pa. moderator. Sige. Sige, objection muna. Ang tanong ko, ano yung ginamit na pronoun sa... Kasi verse 26 ginamit niya. Verse 27, ano yung ginamit na pronoun para itukoy doon sa lumikha? Hindi ko. So may 13 objection seconds pa, no? Saglit lang, baka may counter ka? Affirmative. May counter ako. Ayon sa rules, magtatanong lang ayon dun sa sinite na talata. Hindi ko pa ginamit. Alam naman na yan. si moderator. Stick tayo negative doon sa tanong kasi hindi niya ginamit yung 27. Sige. Okay, So, again, pakiulit yung tanong, then kapatid na Aldrin, meron ka pang 13 seconds sa pagsagot. Sige, tanong ulit. Okay, so sunod na tanong na lang ganito. Okay. Ang sabi sa Biblia ay may isang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Tanong, pagka sinabing may isang Diyos lamang na lumikha ng lahat ng mga bagay, marami ba yon? Yes or no? Ito yung sagot ko, no? Although hindi ko yan ginamit, Yes or no. Moderator, objection. Kasi yung object ko muna. May counter Para ka? malakas na. May counter ka, Brad Aldrin? Hindi, siya muna. Object mo muna. Aldrin. Sige, Champ, anong ano natin? Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya,
Yung bang lumikha ng lahat ng bagay na sabi, may isang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Tanong ko, yung bang binabanggit na isang Diyos, marami ba yon? Yes or no? Oo. May counter ka? Ang sagot Aldrin? ko, kung marami, yes. Kasi yung... Hindi, categorical moderator. Unahin isang yung Diyos, categorical. Yes nga eh. O, Categorical ngayon pala muna. umintindi. Ang sabi ko, yes. Categorical Yes. mo Mag-rule out Hindi muna ka si moderator. Mag-rule out muna si moderator. Again, negative, sagot niya yes, ano. Ngayon, hintayin natin Hindi, yung hindi, kanyang hindi. explanation, ano. Hindi. Ganito, moderator. Ang tanong Oh, ko, sige. yes or no. Dapat ang sagot niya, unahin muna yung categorical. Wala mo nang ibang sasabihin, kundi yung categorical answer muna. So, ulitin ko na Yes lang nga para eh. madinig. Yun nga. Oo. Yun nga, ano. Ulitin mo, ulitin. Champ, ano. Ulitin ko. Hindi, ito. Saglit. Si moderator muna. So, nakasagot na siya ng yes dun sa tanong. Then, meron ka pang, let's say, 12 seconds, ano, para magpaliwanag kay, affirmative, Ulitin ko ano, so yung nasagot tanong, na yes. moderator. Ulitin ko yung tanong. Hindi niya nasagot ng yes ng simula. Meron siyang sinabing Hindi, saglit lang. Pagbigyan natin, Saglit hindi lang. naririnig eh. Ulitin ko yung tanong, moderator. Ulitin ko. I-rephrase na lang natin, ano, baka balik tayo nabibingi, sa, baka hindi lang yung balik kalaban tayo ko sa, Bro, moderator, nag-yes ako. tahimik muna. Tahimik na muna para maayos kayo, no? Bingi ka talaga. O, ito, Ay, teka. May paki-silent, paki-silent po, paki-silent yung mga, Teka, may pakisilent pa yung hindi kasali. ng CGI. May sumisingit. game. O, ito, i-rephrase natin yung tanong. Ibaba So, muna si Ohio. Baba muna. Kasi hindi makatiis eh. Baba mo na yan. Dami mo request, magtanong ka Hindi, na lang, okay na bro. yan. Dami mo request. Iba? Hindi, okay na yan. Ayan. So, again, i-refresh natin for 20 seconds. Sige, magtanong ka na uli. Magtanong Sige, ka na uli. pag may bumat-in na moderator talo na si Aldrin. Bingi ka. Hindi, wala nang ganun. moderator. Wala nang ganun. Basta, wala nang Teka. magsasalita. Walang ganun, Ayaw rules. ko kasi, ayaw ko nang may sumisingit. Gusto ko, solo ko lang si Aldrin. Baba muna yung sumisingit, bro. Para maayos na. Ayan, Hindi, okay na yan. Hindi, ganito na lang. Wala na munang sasali. Again, nire-remind ko yung dalawang player. No? Iwasan natin yung adhom para maga tayo makapos ng okay. smooth. No? Then, si moderator hindi magsasalita no hangga't walang objection no kapag nag-object kayo tsaka kayo entertain yung moderator di ba and then kapag tapos na yung 20 seconds tinanong kayo matik yun sasabihin ni moderator next question okay o sige umpisahan uli natin may 3 minutes ka pa negative Sige, tanong Ilang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay ayon sa Biblia? Letter A, isa. O letter B, marami. Ito, sagot ko, no? Kahit hindi ko sinite yung talata na yan, yung sinite niya, Objection, Malakias dos moderator. Gs, isang Wala, Diyos nabagok ang na sagot yung ko ulo. dyan. Objection, moderator. Ito na yung sagot. Objection. Hindi marunong sumagot. saglit lang affirmative objection. sagot kapag may counter ka sabihin mo sige negative Ang objection ko, moderator, nakakailang tanong na ako ng categorical, hindi niya sinasagot ng diretso yung categorical. Sagot muna ng categorical bago Baka magpaliwanag. magka-categorical muna ako. Ito. Roll out mo na. Ang moderator. nakalagay dyan, ang sagot, isa. Hindi, saglit lang. Affirmative, wala ka bang objection or sasagot ka na? Ito, ang objection ko, kaibigan, moderator, hindi ko kasi ginamit na may isang Diyos na lumalang. Pero pagbibigyan ko yung tanong niya. Pagbibigyan na natin. Yung ginamit niya, Malakias dos Gs. May isang Diyos na lumalang. Pero tandaan mo, sa Hebrew, yung isa dyan, ang meaning, Hindi, saglit. Saglit. So, sasagutin mo na or Sasagutin ipupursue ko mo na, yung bro. objection? Ulitin ko yung Sasagutin tanong. na. Sige, meron, Ulitin ko na lang yung tanong. wag na nating ulitin. Hindi, ang dami niyang paliwanag. Ulitin ang tanong, ang dami Hindi, niyang wala pa. paliwanag. Ulitin ko. Hindi, Sagot ko na yan, bro. hindi, ito, moderator's time muna. Moderator's time. Ito. So, kapag nagsalita na si moderator, wag kayong magsabay. Again, nasabi mo na yung tanong, negative, di ba? Ngayon, sasagutin na niya yung tanong. Di ba? Para tuloy-tuloy na tayo. Ulitin ko Then yung meron tanong, ka pang- moderator. Dapat sinasabi mo, ulitin ko yung tanong para masagot niya na ng Hindi, categorical. ganito. Okay lang ba? Okay lang ba sa'yo affirmative? Ulitin ang tanong. Sige, ulitin na natin kasi nagtatagal Sige, Ayan. tanong. Okay. O, Tanong, refresh tanong, na natin. Sige. Saglit. Sige. Sige. Tanong.
ilang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay? Isa lang ba o marami? Ito sagot, ano? Ito sagot. Isa lang. Sa Malakias 2 Gs. Pero tandaan mo, kaibigan, yung isang dyan, ginamit sa Hebrew, united, ekad. Ibig sabihin ng united one, hindi absolute one. Kaya mali ka, yung isa na yun may kasama. Next Oh. question. Next question, tagilid ka Okay. dyan. Sige, sunod na tanong. Sunod na tanong. Okay, ginamit mo yung Kawikaan 8. Tanong, anong feminine gender nung karunungan doon? Masculine, feminine, o neuter? Ito sagot ko sa'yo. Sabi dito, teka. Sabi dito, yung kawikaan dyan, Amon. Amon, 25. Ano kalagay Kasi dyan? moderator, Noun napagod na naman yung masculine. ulo. Moderator, Noun masculine. Ito sagot ko. Ito sagot. Teka muna. Sumasagot Sige, ako. anong sagot mo? Diyan sa kawikaan, noun masculine. Amon. Kala mo hindi ko alam. Ikaw ang may di alam. Oh, next question. Next question. Okay. Sunod na tanong. Yung karunungan doon, sige. masculine, yung karunungan doon, masculine o neuter? Sagot. Masculine, noun masculine, amon. Ang ibig sabihin niyan, meaning, skill an architect. Kaya si Kristo gumagawa architect. Kaya mali yung aral mo, na ama lang ang gumawa ng lahat ng bagay kasi nakalagay diyan, skilled an architect. Ano yung word origin? Which means to support. Sumusuporta. Yung aral mo, isa lang gumawa kaya mali yung aral ng Iglesia ni Next Manalo. question. Next question. Sabi mo, yung karunungan doon ay masculine. Sabi mo, hindi mo na ba babaguhin yung sagot mo? Categorical. Yes or no? Kung maipakita ko noun masculine, talo ka na. Talo na ako pag napakita mo yung karunungan doon, masculine. Talo na ako. Pag hindi mo na ipakita, Hindi. talo ka na. Hindi. Iba na. Ito. Ang sinagot kong, ito sagot ko. Binago na yung tanong. Binago na. Ang sagot ko, yung masculine doon, huwag ka muna maingay, bro. Yung karunungan doon, feminine. Pero yung sinasabi ko doon na aman, yung Ano paggawa aman? ni Kristo, yung aman Ano yun? sa Hebrew. Yun yung binabanggit ko, Kawikaan 8:30. Next question. Next question. Kawikaan Next 8:30. question. Next question. Yung bang Next question. karunungan doon sa Kawikaan 8, masculine o neuter? Sagot. Ito. Sa 30, noun masculine. Pero sa 1, yung kawikaan doon, feminine. 30 yung ginamit ko. Hindi ko naman ginamit yung 1 Makasingit Mali talaga lang, yung sandali. aral. Sandali lang, Dali yung aral makasingit. mo, kahit tumawa ka, bro. Singit si Wag host. muna, Singit si host. Wag na lang tumawa kasi para formal Sige, yung sige. debate nyo. Sorry, Huwag ka nang Mahaw, tumawa, sorry. bro. Nahihirapan na yan. Parang may sorry. sayad yung kadebate mo. Tama na. Austin. Tama na. Serious lang. Sorry. Game Sorry, game. Pakiiwasan po yung pagtatawa ha, yung ad hom. Hindi, okay lang, bro. Kasi 10 seconds? May 10 seconds pa? Sige, meron ka pang Aldrin, meron ka Next pang question 7 ba? seconds sa yung sagot. Hindi, meron pa siyang 13 seconds Sige, Papapatuloy sige. mo ba yung sagot? Tatanungin 7 ko. seconds. Oo. Kasi yung ginamit ko 8:30, kaya doon ako pumunta sa 8:30 karunungan din kasi yung sa 8:30, Okay, pero next question. 8 una na pala yung Next gamit question. niya. Okay, Wala wala tayong na oras. tayong oras. Wala na. Nasa ako na. Time. Wala tayong oras. Ayan, so ayan po ang pagtatanong ng negative, at dadako na po tayo sa istandang negative. Again, ang kanilang paksa, patutunayan ko na hindi lang ang Ama ang creator ng lahat ng bagay, affirmatibo, Aldrin, at ang negative si Champ. At sa pagkakataong ito, bigyan natin ng 5 minutes si Champ sa kanyang tindig. Nakahanda ka na ba, Champ? Handang-handa na ako. Hindi naman magtatagal Sige, to. kapatid Tapos na Nice, timer starts now. Okay, unang-una, salamat at mayroong kumasa sa ating hamon para magkaroon lamang kayo po ng kabatiran sa tungkol po sa paksa. Ang paksa po ay patutunayan ng ating kalaban na marami po ang creator of all things. Yun po ang kanyang paksa. Marami daw po
ang lumikha ng lahat ng bagay? Tutol tayo dyan. Bakit tayo tutol? Ito kasi ang sagot ni Apostol Pablo dyan. Unahin muna natin sa Old Testament. Sa aklat po ng Malakias, 2 ang talata ay Gs. Ilan ba ang lumikha sa lahat? O, ganito ang ating mababasa. Yan, pakinggan ninyong mabuti ito. Siguro pakilakihan ako, host. Pakilakihan ako, host. Okay. Ito po. Pakilakihan po ako, host, para makita po ninyo yung talata. Kasi kailangan po yung talata nababasa. Hindi po kwento-kwento lang. Ano, palakihan ako, host. Host? Pasuyo naman, Ay, host. teka. Cut the Ako time. pala. Ako, host din pala ako. Cut the time, host. Palakihan mo na ako, ayan. Yan. Ako pala, host. Host din pala ako. Malakias 2 Gs. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Ilan raw po? Ayon sa mga propeta, ay propeta Malakias, ilan raw po ang lumikha sa atin? Ang sabi niya, wala baga tayong isang ama? Hindi baga ang isang Diyos ang lumalang sa atin? Sa makatwid, sa Old Testament, napatutunayan na po na ang lumikha sa atin, sa tao, ay hindi po marami. Hindi po maraming Diyos ang lumikha, kundi ang sabi ng propeta, isang Diyos. Sino po ang isang Diyos? Ang sabi diyan, isang ama. Hindi po sinabing mag-ama. Lalong hindi sinabing magkabarangay. Ang lumikha po sa atin ay isang ama. Ano? Isang Diyos. Hindi isang barangay na Diyos, no? At hindi mag-aama, hindi magkakamag-anak. Ano? Ngayon, sa bagong tipa naman tayo. Ilan rin ang lumikha sa lahat? Mateo o unang Korinto na lang. Ito, pagbibigyan natin. 8:6. Pakinggan ninyo. Ito, all things yet for us, there is one God. How many God? There is one God. Who is that God? The Father, from whom are all things, and for whom we exist. And one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist. Ayon rin sa apostolo si Pablo, ilan po lumikha sa lahat ng bagay? Ang sabi niya, there is one God, the Father. So palpak ang aral po ng MCGI, kapalpak-palpakan. Bakit kapalpak-palpakan? Kasi, hindi daw isa lang ang lumikha ng lahat ng bagay. Pero kanina inamin niya Ang patutunayan niya, hindi lang daw isa, kundi marami. Pero yung tinanong natin siya kanina, ilang bang Diyos ang lumikha? Sabi niya, isa. Ang palusot niya, United One. Mamaya, tatanungin natin siya doon kung naiintindihan niya ba yung salitang ekad. Pero dito pa lang, sarado na. Nabasa natin, isa lang ang Diyos na lumikha sa atin, ang Ama. Nabasa rin natin, ayon sa Apostol Pablo, isa lang rin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon, para mapatunayan niyang tama ang kanyang stand, magpakita siya ng talata na nakasulat, nilikha ng maraming Diyos ang lahat ng bagay. At maliban sa Ama, ang sabi nga ng Panginoon Kristo, pagka binasa natin yung 17:1-3, ang Ama lang isang tunay na Diyos. Siya lang ang Time. lahat ng bagay. Time. Hindi po marami. Pakilagay, kapatid Nice, pakilagay sa pakilagay host si Hay sa front. At siya po nagtatapos ang stand ng negative. Again, ang kanilang pinag-uusapan, patutunayan ko na hindi lang ang Ama, ang creator ng lahat ng bagay. Affirmative, Brad Aldrin, at ang negative si Champ. Sa panig naman,
ng kabila. So, dadako na po tayo dito naman sa tanungan naman ng negative. So, meron tayong 5 minutes. Nakahanda ka na ba, Brad Aldrin? Oo, handa na. Una kong tanong, doon sa 2 piraso mong talata, meron ba doon nakasulat, verbatim, si Kristo hindi man lalalang? Meron o wala? Ito, verbatim wala. Pero batay sa talata, may isang Diyos lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa makatwid, kung ang pag-uusapan ay paglikha, isa lang. Ang Ama lang. Hindi mag-ama. At lalong hindi magkabarangay. Next Oh, question. next Wag mong question. lalabuin yung Yung talata. Diyos. Moderator's ito, time. next question. Saglit. Time. Affirmative, saglit lang. Pakipause, Sige. please, ano. Iwasan po natin yung pagtatawanan, no, para maayos lang po yung flow natin, ano. Kasama po yun sa pagsagot ko, moderator. Hindi, Ayun iwasan po, po natin. kung meron pong nasasaktan, ateisin na lang po. Iwasan po natin para hindi po tayo mahulog doon sa pag-aadhok. Hindi Okay, po kung pwede agad- lang para maayos ang usapan. Sige. sige Iwasan na, po, sige Sunod na iwasan tanong. yung- Ito na, Sige sunod para makatapos Sige, go. na tayo. Sunod na tanong Sunod na tanong. sunod na tanong dahil wala kang mabasa na si Kristo hindi man lalalang. Ang tanong ko ngayon, yung Diyos ba sa lumang tipan, Elohim, tinatanggap mo? At yung kung tinatanggap mo na Elohim, tinatanggap mo ba yung Elohim, uniplural noun? Yes or no? No. Pagdating sa Diyos. Hindi uniplural pagdating sa Diyos, kundi singular yon pagdating sa Diyos. Pero pag hindi sa Diyos ikakapit yung Elohim, plural in number yon. Kung hindi ka nag-aral, malilisya ka talaga. Akala mo como Elohim, plural, in form, ikakapit Next mo sa Diyos, question. plural. Mali ka doon. Palpak Next ka question. talaga. Next question. Sunod na tanong. Dahil sinabi mo plural, tanong ko sa iyo, kung Ama lang ang gumawa ng lahat ng bagay, ano sa Hebrew yung lalangin at lalangin natin? Ano sa Hebrew? I-check natin, bagaman di ko inilatag yan. Yung natin, Elohim. Natin Elohim. Sige, okay. Recorded dahil Hindi, makinig ka muna. Elohim daw. Makinig ko muna, yung natin doon sa... Teka, makinig. Sige. Makinig. Sabi mo, Natin to, bawal Elohim. tumawa moderator. Bakit Sige, may recorded. pilit? Bakit may Post pilit time, ang post tawa time. dyan? Bakit may pilit ang tawa Post dyan? time. May pilit tawa dyan. Para maayos, iwasan natin yung ano bang makakagulo sa takbo ng Alakihan na ka. usapan, no? So, Alakihan, meron ka alakihan. pang 2 seconds. May 2 seconds pa sa pagsagot. Sige. Alakihan na. Teka, Palakihan wait lang. siya. May nag-butt in kasi. Hindi, 2 Ah. seconds, ha. Ah. Time's up. Yung Tanong, nasa tanong, Genesis, tanong. yung nasa Genesis 1:26, Ah, Elohim yun. Tanong na kaibigan. Tapos na yung Hindi, may oras. sagot pa ako eh. Hindi. May 20 seconds tayo. Naka-monitor yan, kaibigan. Sige, next question. Next question. Sabi mo yung natin, Elohim. Sigurado ka ba sa sagot mo o mali yung sagot mo? Sigurado O, ako ito. Sigurado ako sa sagot ko kasi yung God sa Genesis 1:26, Elohim yun. No, yung Elohim, pag ikinakapit sa Diyos yun, hindi plural in number yon, hindi plural in form yun, kundi singular in form. Kasi indicating sa God yun, tumutukoy sa God yun eh. Pag sa God yun, singular lang yun. Next Pag question. hindi sa Diyos mo gagamitin, Next pwedeng question. plural Next yun. question. Mali ka question. talaga eh. Sabi mo, Aral ka muna kasi. Sabi mo, wala ka pang next question. sagot. Kaibigan, ano sa Hebrew yung lalangin at lalangin natin? Ano sa Hebrew? Ito, Genesis 1:26. Papakita ko sa screen. Pakilakihan ako. Sakay lalangin, ha? Saka lalangin. Oo Stop nga, the palakihan niya 20 ako. seconds. Pag walang sagot, Palakihan pas mo na na yan. ako. Pakilakihan ako, moderator. Papakita ko sa kanya. Kaganina pa po napalakihan. Gumugulong po. Delayed kasi. Ito. No, God, Elohim, let Next us question. Next question. make. Ayan, Next ito. Ayan, nakita mo na? Ito, Next sunod na question. tanong. Sunod na tanong. Yung nung sabihin ba ng Diyos na siya lang ang lumalang. Yung word diyan na personal. Inter o intra? Saan dyan yung personal? Hindi, yung intra o inter. Nasa ka, Brad? Naliligaw ka yata. Interpersonal o intrapersonal? Wala. Dili. Wala.
Ay, di Wala alam. rito, wala rito, wala. Hindi, Wala nung rito. sabihin nga ng Diyos na siya Wala lumalang ng nga. lahat ng bagay. Ito. Interpersonal, intrapersonal. Ito sagot. Sagot. Yung ilo... Ito ang sagot. Intra, categorical. Hindi makasagot to, categorical. Wala nga dun sa binanggit mo. Moderator's time. Yung bira, hindi alam. Moderator's time. Again, moderator's time. Ano pang hindi kayo Hindi alam. makulong. Moderator's time. Tahimik muna, moderator's time. Again, Sige, sige. kapag meron kayong problema sa kausap, no, huwag kayong magsalubungan, no? Mag-raise kay moderator para na-address ang bawat issue. Okay? Para tayo makapagpatuloy. So again, i-ano natin, i-refresh natin. Sige, pwede kang magtanong uli, pwede mong ulitin uli ang tanong, nasa sa'yo yan. Oo. Meron pa Ano, tayong 1 Sasagutin ko minute. na. Sasagutin ko na. Napag-research na. Hindi, ito, moderator's time. Magtanong na muna si yung affirmative. Go. Oh, yung nung sabihin ba ng Diyos na siya lang lumalang ng lahat ng bagay, inter o intra? Wala. Wala sa categorical. Wala daw. Hindi, makinig. Bonak. Moderator. Bonak. Wala nga dun eh. Kulit mo naman eh. Hindi mo alam yun. Wala Sige, nga sige. dun eh. Hindi mo alam yun. Ay, tumasagot nga ako eh. Ano ba to, moderator? Sumisingit eh. Hindi mo... Sige na, sagot. Wala nga dun sa pagpipilian mo. Next Yung question. sagot na sasagot Next ko. question. Oh, next Hindi, question. teka. Dahil Next hindi question. mo alam. Objection, moderator. Objection. Oh, hindi, wala pang tanong eh. Wala pang Eh, tanong. objection nga. Saka ka na mag-object. Oh, ito sunod kong Wala tanong. pang tanong. Tuloy lang ang tanong. Wala pang tanong paano ka mag-object. Objection Sige, nga. sige, tanong. Moderator. Ang kulit naman Nung ito. angkinin, ito sunod kong tanong. Nung Teka, angkinin ba ng objection, Diyos? may objection. Ito sunod na tanong. Ito na sunod na tanong. Nung angkinin Objection ba yan, ng kulit. Diyos? Moderator, objection. Sige, objection daw. Objection. Moderator's time. Hindi mo kasagot, Ito, ha? kaibigan kasi. Nag-awkward, Moderator's time, wala pa kasing tinatanong. Paano kayo object kung wala pang tinatanong? Objection Wala nga ka ako. pala. Pakinggan mo muna ako. Ayaw mo akong Sige, di, pakinggan. papakinggan muna kita. Sige, papakinggan kita. Sige. Bakit ka nag-object? Ito, nag-object ako, moderator, kasi nung sumasagot ako, sumasapaw siya. Pambira, interbarangay pa lang yung topic natin. Sumasapaw. May counter ka ba? Kapatid, may counter ka? Ang Sige na. counter ko, Counter ka. tinanong ko kasi siya. Ang tanong ko sa kanya, hindi niya pala alam kung interpersonal o intra. Nung sabihin ng Diyos, ako lamang gumawa ng lahat ng bagay. Hindi niya pala alam, kaya nagtatawa kasi bonak. Yun ang objection ko. Ganito, moderator's time. Again, both debaters, pareho naman kayong mature eh. So, kailangan Next question. makamove on tayo para hindi maano yung oras natin. Teka, moderator, anong rule Again, out mo doon sa objection saglit. ko? Ito nga, tahimik ka Anong muna. rule Ito, out mag-rule mo? out na si moderator. Sumingit siya Tumahimik ka nung ako muna. sumasagot. Sumingit siya nung Tumahimik ako ka muna. sumasagot. Ito, Hindi. tumahimik ka muna. Moderator, your Mag-rule honor. out na nga eh. Pinakinggan ko na sige. nga kayo eh. Sige. Tahimik ka muna. Again, kaganina sinabi ko wala pa yung tanong, tapos nag-object ka. Ngayon, ang reklamo naman, sumisingit, no? So, ganito, both debaters, para makamove on tayo, papaalalahanan ko kayong dalawa. Again, kapag merong problema, i-direct kay moderator. And, kapag hindi pa tapos yung sumasagot, huwag po tayong sasapaw. Okay? Hintayin nating sabihin ni Mr. Moderator, next question. At hintayin naman yung magrereklamo, hintayin yung tanong bago mag-object. Okay? So again, punta na tayo sa pagtatanungan. Okay. Sige, tanong na Mr. Negative. Nung angkinin ng Diyos na siya ang lumalang ng lahat ng bagay, ano yon? Yung angkin, pronoun o possessive pronoun? Pili. Anong angkin? Pili. Teka, moderator, wala akong nilatag na... moderator, objection. Wala akong nilatag na... Moderator's time, paki-pause. Paki-pause. Objection muna, moderator. objection. Pas na Objection. naman. Wala akong nilatag na possessive pronoun tsaka yung isa niyang binanggit. Ngayon, kung wala siyang maitanong Alas. about sa latag ko, mag-wave na lang siya.
Ikaw mag-wave bro, wala kang Ano, sagot eh. affirmative, Wala alam, eh. affirmative, meron kang counter. Meron kang counter. Paki ano mo nga, affirmative, ulit mo nga uli yung Rephrase ko tanong mo. lang bro. Tapos, Kasi sabi niya, Hindi. ang Diyos lang daw ang Mag-roll gumawa out ng ka na, lahat ng moderator. bagay. Ang sa akin, objection. Wala akong, wala sa lahat. tahimik mo na, ano, negative, tahimik mo na negative. Sige, pakinggan muna natin si affirmative kasi pinakinggan ka naman. Ano yung objection? Sige, affirmative. Oh, kasi Tahimik ka lang dyan, ano, negative. kasi pinapaangkin niya sa akin na ang gumawa daw ng lahat ng bagay, isang Diyos. Yung angkin baka ko doon, pronoun o possessive pronoun? Eh, hindi makasagot eh. Paano Walang ba yan? angkin. Wala Objection. namang angkin dun eh. Saka kumuha. Magpas ka kung wala. Basta pumili ka category ka sa rules. Magpas ka kung di mo alam. Simple pass. Kasi wala akong alam. Sabi mo, wala akong Mag-roll out alam. na. Yung angkin. Teka, saan yung angkin? Mag-roll out na si moderator. Walang sagot. Pwede na ba kayong tumahimik para makapag-roll out na si moderator? Pwede na. Lamang na eh. Lamang na bro, puro pass. Roll out na. Angkin. Ganito na lang. Ganito na lang. May 13 seconds pa ano. Ulitin yung tanong, then situate na ang tanong ay yung inilatag lang ng ano ng both sides ano. Then kapag tinanong ng categorical, sumagot po ng categorical ano. And then kapag may problema, tsaka tawagin si moderator. Sige, ulit mo ulit na. ang Sunod na pakiulit yung tanong. tanong. Dahil hindi ka makasagot, eto sunod kong tanong. Sa Hebrew ba Objection, yung bara? moderator. Hindi ka raw Sa ako Hebrew ba makasagot. yung bara? Objection muna. Tahimik lang muna. Tahimik lang muna. Objection nga muna. Wala pa naman. Objection Wala nga pang muna. tanong, kaibigan. Side Wala pang comment. tanong. Oy, moderator. Wala pang tanong. Side comment. Hindi ko daw nasagot Wala pang yung tanong. Okay. Hindi side comment yun. Hindi Wala ka pa talaga yung- nakasagot. Wala pang tanong. Ang kulit ng Hintayin mo yung moderator. tanong niya, na- tsaka moderator, hintayin mo yung sabi ko tanong niya, sa'yo, kaibigan. Objection, Hintayin mo side ang matapos comment. yung tanong. Hindi yung tanong ang Hintayin mo ang tinatanong. matapos yung tanong. Side comment. Bakit? Hindi, Objection hintayin mo nga. Moderator's time. Ang gulo naman ng mga debater na to. ito, ulitin ko sa inyong dalawa. No? Sige na. Both sides, both sides. Hintayin matapos yung tanong, tsaka kayo mag-object. No? Hintayin. Sige Kasi, ayan, naibato na yung tanong, no? Naibato na yung tanong, no? Replace ko na lang bro, Okay, Philippines. sasagot. O sige, hindi ganito lang. Huwag mo munang ipaanda rin yung time, ano? Kasi tumatagal tayo eh. Sige, i-ano mo muna yung tanong mo, i-rephrase mo muna, tsaka natin paanda rin ang time. Ano yung, ang sunod kong tanong, ibigay mo sa akin yung dalawang Hebrew word ng lalangin. Ibigay mo sa akin yung dalawang word ng Hebrew. Time starts now. Objection. Wala akong ginamit. Wala akong ginamit na Hebrew word nung tinatanong niyang natin. Focus lang Post muna time. sa mata. Post time. Paki-post yung focus time. Objection, Mr. Moderator. Sige, counter objection. Teka, Sinabi hindi ako niya. narinig yung aking objection. Wala sa latag. Narinig na kaibigan. Narinig na. Oo. Time ka muna, negative. Sige, counter objection, Mr. Ang Affirmative. objection ko, ginamit niya, ang Diyos daw ang lumalang. Ano ka ko'y dalawang Hebrew ng paglalang? So magro-rule out na si moderator, no? Pasok yung yung tanong ni affirmative kasi ang pinag-uusapan nyo nga about doon sa creation. So nasa topic 'yan, no? Either yan ay may mention ka o hindi nasa topic 'yan. Sige, pakisagot ng pakiulit nga ulit yung tanong mo, affirmative. Ano yung ginamit niya, yung Diyos daw, yung lumalang. Ano yung dalawang word ng Hebrew ng paglalang? Ito sagot ko. Two word ng Hebrew ng paglalang. Ang sagot ko Negative, ito. pakisagot. Ito sagot ko. Inter saka galactic. Intergalactic. Ayun, yung sagot ko. Ala na. Ang galing mo. Talo na to ang ayon siya. Time. Talo na, di nakasagot ha. Time. Ayan. Diyan po nagtatapos ang tanungan ng magkabilang panig. Pakilagay nga kapatid na yung time mo dyan, no? At iwasan lang po yung pagtatawa, mga participants, mga mature na naman kayo, Kasi yung tawa ng tawa, parang yan, yung sinasabi nila, yung gusto ng mag-asawa, no? Ayan.
alam nyo, nasa debate kayo, no? So, be professional, mga kaibigan, ano? Kapag kayang sagutin, wag daanin sa tawa ng tawa. Kasi, lalong napapahiya ay kapag, lalo bang nahahalata kapag tawa ng tawa. hindi sagutin ng argumento. So, ito na, punta na tayo sa rebuttal. Tahimik lang muna, hayaan nyo lang muna si moderator. Moderator's time, ano? So, rebuttal time na tayo. Ang unang magre-rebut ay ang affirmative. No? Ayun. Affirmative, ready ka na ba? Ready na, 5 ready na. minutes pa timba, bro. 5 minutes pa. 5 minutes. Okay lang ba sa inyo? Gusto nyo gawin natin 7 o 5? Okay lang. Hindi, 5 lang. Wala 5 bro. Okay na. 5 Sige, lang. 5 minutes rebuttal. Timer starts now. Maliwanag na yung ating kausap natalo ngayong gabi. Bakit? Kalokohan na lang yung sinasagot eh. Ang tanong ko sa kanya, ano yung dalawang word ng Hebrew ng paglalang? Ano sagot niya? Intergalactic. Ano yun? English yun. Tsaka intergalactic. Ano ko lang napapanood yun sa mga Power Ranger eh. Yan ang nakakapanood mo ng Power Ranger. Intergalactic ang sagot mo. Kasi talon-talo ka na eh. Ngayon, nung tinanong kita, nung angkinin baka ko ng Diyos na siya lang yung gumawa ng lahat ng bagay. Yung baka ko, pronoun o possessive pronoun. Yung iglesia ni Cristo na si Champ, aka Rabinus, walang naisagot. Wala. Nagpas, objection, ng gulo, tumawa, walang alam. Bonak. Walang alam. Ulitin ko sa iyo, wala kang alam. Hindi mo nasagot, kaibigan. No? Tapos tinanong kita, nung sabihin baka ako ng Diyos, siya lang yung gumawa ng lahat ng bagay, interpersonal o intra? Wala ka ring nasagot. Pero yung tanong mo sa akin kanina, yung karunungan sa kawikaan, ang sagot ko doon, noun masculine. Kasi sa 30 ako nagbabatay. Pero nung pangalawang tanong mo sa uno pala, feminine yun. Pero sa 30, noun masculine yun. Kaya wala ka talagang puntos. Ngayon, papakita natin sa Kawikaan 8, si Kristo manggagawa din. Sabi dito, Kawikaan 8:30, nasabi, nasa siping nga niya ako, gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Sa ibang salin, ano ang sa pagkakasabi? Ang sabi, katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon at ako ang kasiyahan sa araw-araw. Sa ibang salin pa ulit. Sabi dito, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Lalakihan ko yung monitor ko. Ano sabi? Kaya lang papakita ko sa'yo Sabi diyan, Kawikaan 8:30, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Kasama pala si Kristo gumagawa. Katulong sa gawain. Dito naman, katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Yan ba? Mali ba yan sa Hebrew? Tama yan si Hebrew. Kasi nakalagay dyan, skilled an architect. Timo, tama yung salin sa Tagalog. Ang sabi dito, ako'y kagaya ng arkitekto. Si Kristo pala arkitekto. Mag-upcam lang ako. At ano pa katunayan na si Kristo manlalalang? Kasi gaya ng nabasa natin, si Kristo, yung kalarawan ng Diyos, 2 Korinto 4:4, lalangin natin ang tao. May kausap ba ang Ama na manlalalang? Meron. At tanggap mo rin kanina yung Elohim, uniplural noun. Hindi pala mag-isa, parang pamilya. Pag sinabing pamilya, uniplural noun yun. Hindi mo naman pwedeng sabihin pamilya, ikaw lang mag-isa. Pag sinabing pamilya, may nanay, may tatay, may anak. Yung uniplural mo, ama lang. Sablay yung aral mo. At kanina, recorded. Ito, sinulat ko. Ito yung kahihiyan ni Champ. Ito, hindi niya may tatago sa record. Sabi niya, natin. Yung natin doon, Elohim. Natin, Elohim.
Wala ka sa sarili. Yung Elohim, Diyos yan. Hindi natin. Natin daw Elohim. Champ, baka naman. Revealer, papagalitan ka na. Oh, kahiya-hiya ka ngayong araw. Puro ka kasi kayabangan. Yung natin Elohim, recorded yan. Hindi mo na mabubura sa YouTube to pag na-upload. Sabi mo, yung natin Elohim. Yung Elohim Diyos yan, kaibigan. Maling-mali yung aral mo. Maling-mali. Kaya anong puri pa ilalaban mo? Tumawa ka na lang sa kahihiyan. Yung tawa mo, ngayon ikaw pagtatawanan namin. Tawa ka kasi ng tawa natin, Elohim. Pagtatawanan ka ng mga kasama mo. Oh, paturo kay Revolver kung natin Elohim. Ano yung pinagsasabi mo? Tapos di mo pa masagot kung possessive pronoun o pronoun. Oh, Time's up. Time's up. Time. Time's up. Pakilagay sa harapan yung ating timer. Again, meron tayong, so yan ay rebuttal ng affirmative. Again, pinapaalala ko lang yung ating setup ng pagsasalita. So, ang nag-rebut, ang affirmative, ang kasunod niyan, question, magagaling kay negative. Palakihan na ka, Tapos ng rebuttal, saglit lang, lang muna para naintindihan nyo So, rebuttal, ang nag-rebuttal ngayon yung affirmative, susundan niya ng question ni negative. After rebuttal ni negative, question ni affirmative, tapos closing, mauuna si negative, mahuhuli ang affirmative. Yan, nagkakaintindihan tayo, no? So, ilan ang gusto nyong time sa question for the rebuttal? 3 minutes o 5 minutes pa rin? 7 minutes. hindi, 5 lang. Hindi pwede Hindi naman pwedeng, magpasarado. 5 lang, 5 lang. Pakilagay sa harapan yung natin, yung timer natin, yung pinaka-timer natin, si Brad Hayes. Ayan. Palakihan na. Umpisahan na natin 5 minutes na pagtatanong. Sige, pakipalakihan nga si negative, champ. 5 minutes na tanong, Saglit lang. 5 minutes na tanong. Sige, are you ready? Both sides, ready na? Ready na. 5 minutes na tanong. Go. Timer, go. Yung Elohim, pag referring sa God, sa Diyos ng Israel, plural o singular? Oh, ang nakalagay dyan sa 1.26, Elohim Plural is a o objection. Oh, plural. Plural. Pause time. Ano yung objection? Ulitin ko lang yung tanong, pagka ba yung Elohim tumutukoy sa Diyos ng Israel, singular ba yun o plural? Anong sagot niya? Plural. 1.26 ng Genesis, noun masculine, Elohim. Ang nakalagay dyan, Elohim is a plural noun that is most commonly used in Hebrew. Oh. Plural. Next. Nakalagay. Usage. Next question. Next question. Ang sabi rito, Genesis 1:20 ito. Genesis 1:26. Elohim is a plural noun. Sabi diyan. Pero when referring to God of Israel, indicating a plural of majesty or intensity rather than number. Tanong, ang nakalagay ba dito pag referring sa Diyos ng Israel, singular o plural? Oh, ito sagot ko. Ang nakalagay diyan sa usage sa una, Elohim is a plural noun. Categorical muna. Objection. Ulit ang tanong. Pause time. Pag daw ginagamit yung Elohim sa Diyos ng Israel, singular o plural? Oh, binasa ko na yung una nakalagay. Singular o plural? Is a plural noun. Oh, plural noun yung nakalagay eh. Yung sa Hindi, usage categorical. sa Categorical. Sumagot na siya, negative, sumagot siya plural. Okay. Nilagay na nga sa umpisa, ay mo basahin. Yan mali aral na eh. Next question. Next question. Pag ba sinabing singular, isa o marami? Isa. Pero tandaan mo, pag sinabing Elohim, ang meaning niyan, united one, hindi absolute one. Kaya pag singular yung Diyos mo, sabi dun sa 26 lalangin natin. Then may kasama. Kaya nga nakalagay dyan, unang-una, plural eh. Oh. Okay. Sunod na tanong. Next question. John. Sunod na tanong. Doon sa Genesis 1:27,
ano yung ginamit doon na pronoun para tumukoy sa Diyos sa 1:26? Singular o pronoun? Sa 26, yung pinagmulan niya na 26. Elohim pa rin yun. Categorical. Opo, Categorical. sagot ko eh. Post Hindi the time. sumasagot. Categorical daw, negative. Categorical. Tayo mo na. Ano objection mo? Categorical daw, categorical. De ganito, both debaters, hintayin yung sumagot. Huwag nyo munang sasapawan para malaman natin kung nakakasagot ng categorical o hindi, So, i-rephrase po yung question, then hintayin yung yung sagot, yung tanong bago sumagot. Okay? Ulitin ang tanong. Yung bang Ulitin ang tanong. yung bang God na nag-create sa Genesis 1:26 to 27, plural o singular? Plural. Kasi yung Elohim dyan, ang nakalagay dyan, United One. Uniplural noun yan. Hindi mo ba alam? Uniplural yan. Ito nakalagay dyan. Sabi dyan, Elohim, meaning gods. Next question. Gods. Next question. Next question. Sabi mo plural yung pronoun ng Diyos na lumikha sa verse 27. Tanong. So God created man in his own image. Hindi. 26 sagot. In the image of God, He created him. Tanong, ito bang He? Plural o singular? Diyan sa 27, singular, pero yung God dyan, hindi mo maiaalis, Rabenus, Elohim. Pag sinabing Elohim, gods, isang meaning yan, gods, with S, plural man, kaibigan. Hindi ka na makakabawi, talo ka talaga ngayong gabi. Talo ka na, kahit ano yung tanong mo. Next question. Talo ka. Tanong, sabi mo, itong he ay singular. Tanong, sino itong he na singular na lumikha sa tao? Ang ama o ang anak? Sino to? Ang lumikha, yung ama at anak. Kasi ang nakalagay sa Kawikaan 8, ako'y lagi niyang kasama, may kasama. At katulong sa gawain, yung paggawa, paglikha din nyo, yun ang meaning ng bara sa Hebrew. Yung to make, tsaka to create, parehas. Hindi mo yan Next alam. question. Mag-aral ka mabuti. Next question. Sunod na tanong. So itong he dito, ang ama at ang anak ito. Yes or no? Yung he dyan, yung Yes or ama, kasi 27 na yan. Pero Yes sa or no? 26, Yes or no? yes, yung ama. Pero yung Elohim dyan, kasama si Kristo. Kaya wala kang bawi. Tignan mo, hindi ka na makatawa. Talo ka kasi. Talo ka na. Sunod na tanong. Itong he. Okay, time. Time na, wala ka nang bawi. Time. Anong oras na? Time. Pakilagay na. Wala pang 5 minutes. Time na po, bros. Time na. Five Time minutes na, na, bro. kaibigan. Wala ka nang Sige, bawi. Pakilagay na yung timer sa harapan. So, dadako na tayo sa rebuttal ng negative. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Nakahanda ka na ba, negative? 5 minutes. Ready? Go. Pakilakihan mo na ako. Pakilakihan mo na ako. Pakipalakihan siya. Host, pakipalakihan. Isasako na natin to. Tingnan nyo. Yung Elohim na binabanggit sa Genesis 1:26, siya rin yung God. Tandaan nyo siya rin yung God sa verse 27. Katunayang, hindi marami ang lumikha. Ang sabi rito, so God, Elohim sa Hebrew. So God. So Elohim created man. Si Elohim yan in His own image, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Napansin nyo? Yung ginamit na pronoun, hindi marami. Kundi he. Ano ba yung he? Singular. Sa kanya, itong he, isang barang... Ito daw sabi niya kanina, ang lumikha daw ng lahat kasama tao, si Kristo daw at ang Ama. Pero nung tinanong ko,
Sino itong he? Ang sabi niya, abay umamin, yan daw ang ama. Tinanong ko, yan ba si Kristo? Hindi. So, sino lumikha sa lahat ng bagay? Sino lumalang sa tao? Singular o plural? Ang sagot niya, singular. Hindi pala plural. Bakit ba nagkakamali ng unawa itong mga MCGI na ito sa paggamit ng salitang Elohim? Sabi nila, plural daw ang Elohim. Pero may hindi kasi sila inaral Ito yan. Ang Elohim daw is a plural noun that is most commonly used in Hebrew Bible to refer to the one true God, Yahweh, emphasizing His majesty. Majesty ang tinutukoy pala pagka sa Diyos ikinakapit yung salitang Elohim. Hindi bilang, hindi in number. Ano pa? Despite its plural form, ito hindi alam ng mga MCGI, inom ng ihi kasi. Despite its plural form, it is often used with singular verbs and adjectives when referring to the God of Israel. Indicating, ito hindi alam talaga ng mga pang-intergalactic. Indicating a plural of majesty. Paggalang, pangmaramihang paggalang. Rather than, or intensity, rather than number. Pagka raw sa Diyos ng Israel tumutukoy ang Elohim, it is plural of majesty. Paggalang. Parang ganito lang yan. Nakakita ka ng matanda, lolo, lola, mag-isang pumunta sa bahay mo, kumatok. Tay, saan po kayo? Plural yung ginamit mong salitang pronoun, kayo. Pero ibig bang sabihin, marami sa bilang yung lolong kausap mo? Hindi. Ano yung salitang kayo? Yun ay paggalang. Likewise, pag ginagamit sa Diyos ang salitang Elohim, plural noun. Pero pag sa Diyos yan, sapagkat ang Diyos dapat lalo nating igalang kaysa kanino man, ginagamitan siya ng salitang Elohim. Pero, does it mean na plural in number ang Diyos? Hindi. Sapagkat pag binasa mo ang Genesis 1:27, hindi po gods. Hindi gods, hindi with S, kundi so God, singular pa rin. Palpak talaga to mga MCG. Ewan ko saan nag-aral to. Sa La Verdad kasi nag-aral Palpak talaga. Ito pa. Ito Yung alam kasi nila sa Elohim, ang alam lang kasi nila, plural in form lang yan. Nililinaw natin. Dapat kasi nag-aaral tong mabuti. Kaya nga, dinogshow ko kanina, intergalactic ang sagot ko. Abay, tuwang-tuwa. Kala nila nakapuntos, hindi nila alam, ginagawa ko lang silang laruan. Sinasit po yung intergalactic. Ito ba? Alam nyo naman kasi mga MCGI, kayo masarap na paglaruan Wala naman kasi kayong, hindi naman kasi kayo aamin na kayo talo tingnan nyo Is Elohim meaning? Elohim meaning. Time. Time. Pakilagay na si timer sa harapan. Time. Time. Ayan, so dadako na po tayo sa question naman ni affirmative. Then, pagkatapos ng question ni affirmative, closing na po tayo, Mauuna si negative, then si affirmative ang huli. So, nakahanda ka na ba, affirmative, sa iyong 5-minute question? Affirmative. Affirmative. Baka nabilaukan ka na dyan. Sorry, nakamig. Handa na. Ayan. Ang unang tanong ko sa iyo sa Genesis 1:26. Ready, set, go, timer, go. Ang sabi sa Genesis 1:26, Rabenus, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tanong, sumunod ba yung kausap na lalangin? Yes or no? Sumunod o hindi sumunod? Hindi sumunod yon. Bakit? Yung kasing natin doon, hindi siya kausap ng Diyos para co-creator, kundi in presence of God lang sila. Parang ganito, kain tayo. Ako lang ang kumain, hindi ka kasama.
Hindi naman inutos Next sa question. kanila ng Diyos na Next question, lalangin next question. nila. Kasama yun eh. Next question. Sa kanila ng Diyos yun eh. Oh, sabi mo, Next question. sa 3:15 ng gawa, sino yon? Yung pinatay? Gawa 3.15 o Genesis 3.15? 3:15, gawa, pambira ka. Gawa 3.15. Yung pinatay Sino doon yun? si Kristo. Ito sagot ko, yung pinatay doon si Kristo. Katunayan, hindi nga Diyos si Kristo kasi pinatay siya eh. Ang Diyos kasi, unang Timoteo 1.17, hindi, walang kamatayan. Ngayon, yung lumikha ng buhay, Next wala question, next sa... question. Ito, sabi dito sa 3:15, sabi dito, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Ano to? At inyong pinatay ang blank. Maling Anong basa mo salin, dito? maling pagkakasalin Ano, niyang anong lumikha. basa mo? Lumikha o hindi lumikha? Lumikha, maling lumikha. pagkakasalin. Maling Ayun, pagkakasalin lumikha. yang salitang lumikha dyan. Maling Sunod na pagkakasalin tanong. yan. Kaya nga, teka makinig ka muna Aldrin, hindi ka Wag ka, yung salitang lumikha dyan, maling pagkakasalin dyan yung lumikha. Kasi, hindi naman creator ang nasa English translation yan eh. Kung creator yan, pwede pa sa gawa 3. Paki-post muna, timer, paki-post. Time's up na, Paki-post lang muna saglit lang, si moderator muna. Again, both debaters, kapag tinanong nyo yung isa't isa, hintayin yung sumagot, para nakukuha nyo yung sagot sa tanong. And then, kapag meron kayong problema, mag-ask kay moderator, Huwag kayong mag-uusap na dalawa para na-address ang inyong concern at nagiging maayos ang usapan. Sige, punta na tayo sa next question. Timer. Ito sunod kong tanong. Sino ba ang makapangyarihan? Simple lang. Yung manlalalang o yung hindi nakakalalang? Nabilaw ka na. Tera, may naman ka. Stop the time muna ako. Stop the time. Pakiulit yung Gusto tanong, mo masagot? pakiulit. Mamaya mo na start, Pakiulit yung bro. tanong, moderator. Sino ba yung makapangyarihan? Mas makapangyarihan? Yung mandalalang o yung hindi nakakalalang? Mas makapangyarihan sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat, yung manlalalang. Si Kristo kasi, panganay sa lahat ng nilalang. So, sunod definitely, makinig ka muna, Aldrin. Yan ang hirap sa'yo eh. Pagka pinakakain ka kasi, sinasara mo yung bibig mo eh. Nga mo lang. Ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos. Next Hindi question. si Kristo Next question. Ang makapangyarihan Next sa question. lahat. Kasi si Kristo, Next susuko question. rin yun. Next question. Sabi mo, mas makapangyarihan yung lumalang kaysa sa hindi nakakalalang. Sabi dito, upang wag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga, anong basa mo dito? Lalang. Kayo yung tinutukoy dyan, lalang ni Satanas. Yung kasing mga aral nyo, bro, galing kay Satanas yan. Kaya kayo, lalang kayo ni Satanas, not in the sense, siya ang naggumawa sa inyo lumikha. Yung mga isipan nyo, mga sinasabi nyo, udyok sa inyo ni Satanas yan. Next question. Sunod na tanong. Next question. Huli na. Sabi mo, mas makapangyarihan ka mo yung... Sabi mo, mas makapangyarihan ka mo yung nakakalalang kaysa hindi nakakalalang. Si Kristo, hindi nakakalalang. Pero binasa mo, si Satanas, nakakalalang. Tanong, sino mas makapangyarihan sa'yo? Si Satanas mo, na ayon sa'yo, nakakalalang? O si Kristo na hindi nakakalalang sa'yo? Sino mas makapangyarihan? Mas makapangyarihan si Kristo. Bakit? Sa araw ng paghukom, makinig. Kasamang lilipulin, batay sa kapangyarihang bigay ng Diyos kay Kristo, yung amon yung si Satanas. Tsaka kayo isusunod. Next question. Uunahin Next ibulid question. yung amon nyo bago kayo. Next question. Sabi dito, sabi mo si Kristo hindi manlalalang. Ang sabi diyan, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa, anong basa mo diyan? Gumagawa o gawain? Hindi gumagawa o gawain? Gawain, hindi si Kristo yan. Ayun, gawain. Kristo yan. Umami na naman. Katunay, yan talaga, tinan mo, yung lalang na naman ni Satanas, sumisingit. Gawain talaga. Nabasa. Yung tahimik mo na yung lalang ni Satanas, bro. Oy. Talaga na, Rabines.
Timing mo nila lang ni Satanas. Sumasagot pa ako eh. Next question. Teka, sumasagot pa ako. Next question. Teka, sumasagot pa ako eh. Next Huwag mo question, na next question. yung lalang ni Satanas, bro. Sumasagot pa ako eh. Next question. May timer yan. Next question. Dito. Ano sa Greek yung nilikha buhay sa 3:15? Time. Tinalang. Time. Ayun. Time. Sige. Ayan po. Diyan nagtatapos ang question negative. So, dadako na po tayo sa ating closing. So, lahat dito ibuhos nyo na, no? Yung gusto nyo i-rebut, kung nakita nyo na merong pagkakamali doon kagaya sa mga pagsagot, and then sa stand, at ibuhos nyo na ang inyong mga, kung meron kayong mga key verses dyan, no? Na pang showdown. Again, umpisahan natin kay negative, pagkatapos si affirmative. Nakahanda ka na ba negative for 5 minutes closing? Negative. Hindi, di ba affirmative ang una? Hindi. Negative po ang una, affirmative po ang huli. Wala tayong usapan. Kaganina ko pa po sinabi nung Wala. nagre-rebuttal pa lang, sinabi ko na ang setup. Wala. Hinabol mo lang Sinabi yan eh. ko na. Wag mo nang On the kampihan record, yung sinabi ko na kaganina yan. Sinabi ko na yan kaganina pa. Wala. Sinabi ko na yan kaganina pa. Wala akong Dalawang nadinig. beses ko pa inulit yan. Wala akong nadinig. Siguro nung sinabi mo yan, wala ako. Pero wala akong nadinig. Napapalusot na. May record ito, kaibigan. May record ito. Toss coin. Hindi pwede. Hindi, yun ang setup natin eh. Alam mo Ay, naman wala. yun. mo sinabi yan dalawang Hindi, beses. walang conclusion. Nakailang debate ka na eh. Again, Talo ka lang ngayon. Ayaw Ito, mo. 5 minutes, hindi pwede. Masusunod si moderator. Wala. Sinabi yan. Wala akong nadinig kanina. Again, kapag ito na lang hindi tayo magtatagal. Kapag ayaw mong mag-closing, okay lang sa'yo. Pagko-closing Basta natin. pag Walang Walang closing. Then, tapos na debate. Walang closing. Tapos ang debate. Wala Hindi, tayong basta pinag-usapan 5 minutes. kanina. Hindi, Dahil kanina, sinabi na kaganina yan, kaibigan. Moderator's decision ito eh. Wait lang. Timing ka muna. Pakinggan mo ako. O sige, pagbibigyan ko si Aldrin, pagbibigyan ko. Ako na mauuna. Hindi, ganito. Si moderator muna, wala yung pagbibigyan kasi sinabi na ni moderator kaganina yan eh. So, ito talaga ang takbo ng usapan. 2 beses ko inulit yung flow. So, again, sige na, 5 minutes. Umpisa mo na yung negative statement mo for closing. Go. Sige. Ito yung mga puntos na dapat yung makita. Hindi yung pagdudog show ko kay Aldrin. Kasi yung mga tanong ni Aldrin, ano yung Hebrew ng angkin? Wala namang angkin na nakalagay sa Genesis 1:26. Pinapipili niya ako ng categorical. Tanong ng aso yun, dinog show ko na lang siya. Ano sagot ko? Intergalactic. Bakit? Yung tanong niya kasi wala sa talata. Angkin, wala sa talata yon. O ngayon, ipopost nila yan. O sige, ipost niyo yung mga dog show, yung mga dog show na ginawa ko sa inyo. Mas nakakahiya kayo. Ito pa. Yung salitang natin, na sabi ko ay Elohim, hindi ang translation ng natin ay Elohim, kundi yung tinutukoy ng natin, kasama ang Diyos kasi dun eh. Elohim yung Diyos dun. Kaya wag niyong i-edit. Wag niyong puputulin. Yung Elohim na sinasabi ko, yung nagsasalita sa 1:26, kausap niya yung mga anghel. Hindi si Kristo kausap niya ron. Kasi hindi naman pagka sinabing natin, si Kristo lang ang kausap po, pwedeng marami yan. O ngayon, sa aklat ng Genesis, maliwanag na mapatutunayan doon na yung kausap ng Diyos in the presence of God ay yung mga anghel sapagkat nilikha na sila ng Diyos noon. Si Kristo, kailan siya nilikha ng Diyos? Nilikha siya ng Diyos nang ipanganak siya ni Maria. Nang lalangin siya ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan o ng Espiritu Santo sa tiyan ni Maria at nang iluwal si Kristo ng kanyang ina, tao sa kalagayan hindi Diyos. So ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagiging Diyos ni Kristo. Ang pinag-uusapan dito, ilan ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang stand ni Aldrin, hindi lang daw isa. Tapos na kanina pa ang debate Hindi lang daw isa ang lumikha. Binasa ko isa lang. Yung bang isa dito kako, yung he, singular, plural, singular daw. O di tapos.
Anong tingin mo, Aldrin, sa singular? Marami? Isa lang yun eh. At umaming ka na yun ang Ama. Tapos ang boxing. Oh. Ano pa tinatanong mo sa akin kanina? Yung isipin mo, itong masaklap eh, na-record ko eh. Yung karunungan sa kawikaan ay masculine? Aldrin, nag-aral ka ba talaga? Nagtatanong ka ng Hebrew, pero yung karunungan sa kawikaan, ang sabi mo ay masculine? Eh, engot ka. Sino nagturo? Sino nagturo sa'yo na yung karunungan sa kawikaan 8:22 ay masculine in form? Sino nagturo sa'yo? Ha? Sino nagturo? O, mamaya, sagutin mo yung assignment. Ngayon, yung mga ginawa ko sa yung pagdudog show, pwede mong i-post yan. Halimbawa, yung sinabi kong intergalactic, yung narinig mong ang natin na Elohim, o wag mo lang putulin. Panoodin, i-play mo ng buo, na yung natin doon ay tumutukoy sa Elohim. Diba? Elohim ang tinutukoy ng natin doon, sapagkat Diyos din ang nagsalita ron eh. May kausap siya, kaya ginamitan ng salitang natin. Pero yung salitang natin, hindi naman nakasulat doon na si Kristo, kausap niya ron eh. Ang mababasa sa Genesis na naroon na in the presence of God ay mga kerubin o mga anghel. Ito pa ang sunod na punto. Yung Elohim o yung God sa Genesis 1:26 na lumikha, katunayang isa lang siya sa paglikha, no? May kasama, pero nung lumilikha na siya, sariling kapangyarihan niya na ginamit niya. Wala siyang katulong. Hindi naman kasi kailangan ng Diyos ng katulong eh. Di ba? Ano yun? Maghahawak pareho? Parehong may kapangyarihan, magtutulong? Hindi ganun ang Diyos ng Biblia. Kaya niyang gumawa sa pamamagitan ng sarili niyang lakas at wala siyang katulong. Anong talata? Sa Isaiah 44:22-24, nilalang niyang mag-isa ang langit at lupa. Siya lang ang lumikha. Sa ibang salin, God alone created all things. Sa ibang salin nga eh, God the Father created all things. So kung ang pag-uusapan ay lumikha sa lahat, isa lang ang Ama lang. Hindi marami ang Ama. Oh? Isa lang ang Ama. Isa lang ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya yung mga banat... Time's up. Paki-post na po. Pakilagay sa si affirmative, pakilagay sa harapan. Ready ka na ba, affirmative? Ready na? Closing. Okay, timer. Mahina. Starts now. Mahina. Yung aral ni Rabbinus. Yung karunungan daw sa kawikaan, feminine daw. Yung kawikaan ba? Hanggang 1 lang? Sa 1, feminine. Pero sa 30, kawikaan 8:30, noun masculine. 1 lang ata yung alam mong feminine eh. Anong basa mo dyan? Noun masculine. Kawikaan 8:30. Talo ka agad dyan. Ngayon, dito ka nabaliw eh. Ewan ko, papagalitan ka ng mga kasama mo, sila Syriac. Sabi mo, yung natin, Elohim. Yung Elohim, Diyos, hindi natin. Tapos sabi mo kanina, tinanong kita, ano ba kako yung nung sabihin ng Diyos, siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Interpersonal o intrapersonal? Hindi ka nakasagot. Bonak ka dyan, Rabbinus. Wala kang alam. Di mo napaghandaan o wala ka talagang alam sa ganyan. Tinanong naman kita, nung inangkin ba ng Diyos na siya ang lumikha ng lahat ng bagay? Pronoun o possessive pronoun? Wala ka rin maisagot. Kaya talo ka talaga ngayon sa debate natin. Tapos ano pa yung isa mo hindi nasagot? Napahiya ka na naman. Sabi ko, ano ang dalawang Hebrew word sa salitang paglalang? Wala kang naisagot. Ano sagot mo? Intergalactic. Wala, sablay. Hindi mo alam kung ano yung dalawang Hebrew word ng paglalang. Mag-aral ka muna, patulong ka kay Syriac. Kasi ngayong gabi, tawa ka ng tawa. Ngayon, hindi ka na makatawa. Hindi mo alam yung dalawang Hebrew word ng paglalang. Bonak ka, bonak. Wala kang alam. Tapos dito ka nahuli eh. Sabi mo,
mas makapangyarihan yung manlalalang kaysa lumalang. O, binasa natin. Hindi kami hangal sa mga lalang ni Satanas. Binasa mo. Binasa mo yung word na nilalang ni Satanas. Tapos, nung tinanong ka ngayon, sabi mo, si Kristo hindi manlalalang. Binasa mo ngayon, si Satanas manlalalang. O, sino ngayon mas makapangyarihan? Si Kristo daw. Pero sabi mo kanina, mas makapangyarihan yung manlalalang. Pero ngayon, ang sagot mo, mas makapangyarihan na ngayon si Kristo na hindi manlalalang. Samantalang binasa mo, si Satanas manlalalang. Sa makatuwid, dalawa manlalalang mo. Yung Ama at si Satanas manlalalang mo. Mas gusto mo pang manlalalang si Satanas kaysa kay Kristo. Ganon yung itinatakwil si Kristo. Biruin mo, umamin ka, si Satanas manlalalang. Tapos mas makapangyarihan ka mo yung manlalalang sa hindi lumalalang. Si Kristo nyo hindi lumalalang. Si Satanas nyo lumalalang. Lilitaw, mas makapangyarihan sa iglesia ni Kristo si Satanas. At dalawa manlalalang nyo, yung Ama nyo at si Satanas manlalalang. Ngayon, napahiya ka ngayon. Puro kasi kayabangan, hamon ka ng hamon. Hindi mo pala kaya tindigan yung aral yung palpak. Tapos pinabasa kita. Sabi dito, sa Kawikaan 8, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain at ako ang ligaya niya sa araw-araw. Sino'y katulong at gawain? Sino'y katulong? Si Kristo. Anong basa mo dito? Gawain. Pinapili kita kung gumagawa o hindi gumagawa. Ang basa mo, gawain. Di gumagawa pala ang Kristo. Ano ngayon ang bukang bibig mo ngayon? Si Kristo, umamin ka, gumagawa. Tapos pinapili kita sa 3:15 ng gawa. Sabi mo, yung 1:26, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, pinapili kita. Sumunod ba yung kausap o hindi? Sabi mo, hindi sumunod yung kausap. Masuwayin pala yung kausap. Masuwayin pala yung Kristo mo nung sabihin lalangin natin ang tao. Pero dyan, mababasa natin sa 3:15 na nung pinabasa kita, umamin ka na si Kristo lumikha ng buhay. Ngayon, tinanong kita, ano yung sa Greek yung lumikha dyan? Hindi ka naman makasagot. Palpak ka, kaya ngayong araw, ngayong gabi, talo ng karabinus, hindi ka pa uubra. Magpatawag ka na sa mga kuya mo kasi mahina kang debater. Isa kang bonak, hindi mo alam yung possessive pronoun, intrapersonal. Isa kang mahinang nilalang. Hindi ka pa ubra. Mag-aral ka muna, kumain ng bigas. Talo ka ngayon, Ravenous. Magpapalit na naman to ng pangalan, tandaan nyo, talo yung INC ngayong gabi. Yun po. Salamat, Mr. Moderator. Panalo na naman. Salamat. Salamat. Time, panalo ang Congratulations sa mga nanalo. Salamat. Salamat sa magandang usapan. Ayan. Sige, mag-usap na kayo. Sa mga